lahat, tunay na Ama, Ikaw ay dakila at makapangyarihan ng Diyos, ang banal. Lubos kami, Ama, na nagpapasalamat sa iyo na tunay, Father God, na lipito ang iyong mga anak na nagtatapat, na binibigay nila, Father God, ang kanilang handog para sa iyo. Amang banal, alalahanin mo ang aming mga buhay, pananampalataya, maging man ang aming pisikal na kalagayan, na tunay mong iparanas sa amin, Father God, ang tunay na pagpapala mo at tunay paranas mo sa amin ang ganap na pagpapala na nagbubuhat sa iyo. Salamat, Ama. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Kung may banal po tayong kasalatan, pagbukas po kayo sa akin sa aklat ng Philippians chapter 4 verses 4 to 7. Pilipos, Kabanata 4, talata 4 hanggang 7. Amen. Nasa monitor din ang ating main text. Amen. Nahanapan na po ba natin? Amen. Kung nahanapan po natin, sama-sama po natin basahin. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipalaman ninyo sa lahat ng iyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mapalisan tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapaan ng Diyos ay hindi kayang unawaan ng tao ang siya ang mag-iingat sa inyong puso, pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. Pagpalain po ang salita ng Diyos. Amen. Sa pagkakataon ito, tunay tayong manalangin. Manalangin tayo para sa lingkod ng Diyos na gagamitin niya na magbabahagi ng salita ng Diyos na tunay niyang taglayin ang kapangyarihan, otoridad, inspirasyon, na tunay niyang malayang iyahayag sa atin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Ipanalangin din natin ang ating mga tabayan, ang ating mga sisidlang na tunay nating lubos na naiintindihan, naunawaan ang salita ng Diyos. Kaya sa pagkakataon ito, minsan pa, isigaw natin ang pangalan ng Jesus at sama-sama tayong manalangin. Jesus! Amang banal, tunay ka namin na mga pinupulit, pinapasalamatan, tunay ka namin na mga mapaparagalan sa pamamagitan ng mga napakikinig ng iyong mga salita. Ito pinakamatas na oras na tunay na mapapakinggan ng iyong mga salita. Alalahanin mo ang lingkod na gagamitin mo in her power, inspiration to your word, na tunay niya matapang, inihayag sa amin ang katotohanan ng iyong mga salita. Tulungan mo siya, palakasin mo siya, patatagin mo siya, riyan sama ng tunay nagtataglayin ang kapangyarihan at inspirasyon na nagbubuhat sa iyo. Amang parang tulungan mo rin ang aming mga kaluluwa na tunay namin naiintindihan na unawaan ang salita mo. Salamat, Ama. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Minsan pa tayong lahat ay manalangin. Aming Diyos sa dakilas sa lahat, patuloy ka namin ng mga pinapasalamatan sa isa na namang pagkakataon na tunay kami, Father God, narito na mapapakinggan namin ang iyong mga salita. Father God, dinadalain ko, Father God, ang sarili na tunay tulungan mo ang aking kaluluwa, na tunay akong hindi magsasalita sa ganang sarili ko, na tunay kong ipapahayag ang iyong mga salita sa pamamagitan lamang na iyong inspirasyon. Father God, dinadalain ko rin ang mga kapatid ko na narito, na tunay nilang maranasan, maunawaan ang iyong mga salita. Salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan. Ako na naman po yung nakatayo dito. Ayan po, amen. Isa pong kagalakan para sa akin. Tunay nga po, kagaya po ng sinabi ko last Wednesday, maulan. Ingatan po natin ang ating mga kalusugan upang patuloy pa tayo makipagtrabaho sa ating Diyos. Amen? Amen. Lahat ba kayo pumunta dito na nahirapan dahil sa ulan? Hindi naman? Amen, amen. Kaya nga po, magsisimula na ako. Pinamagatan ko po itong pananalangin na may pasasalamat. Amen. Tunay nga po, ang ating Diyos ay Diyos na sumasagot sa ating panalangin. Amen po ba? Sinasampalataya niyo po ba ito ng 100%? Amen. God is the God who answer our prayer. Very true. Kasi nga po, nauunawaan natin ang ating Diyos. Wala nang
ibang Diyos. Di ba nga po, sa iba't ibang mga bansa, di ba pinag-aralan natin sa, ano ba yung subject natin nung high school tayo? Civica. Ano ba yung Civica? Araling Panlipunan, AP. Civica kasi sa amin dati. Pero sa ngayon, AP naman kayo, Araling Panlipunan. Sa Araling Panlipunan, napag-aralan natin sa iba't ibang mga bansa kung sino nga ba ang kanilang mga Diyos. Di ba? Kanya, halimbawa na lamang kagaya sa Japan. Di ba sa Japan, saan ba sila nananalangin? Di ba yung pananampalataya nila, nananalangin sila sa mga kung ano-ano mga Diyos nila, puno, bato, di ba, kung saan sila nananalangin. Kasi doon nila, naniniwala sila sa pamamagitan doon, masasagot yung panalangin nila. Sa India, sino naman yung Diyos nila sa India? Ano? Di ba baka? Nanonood ba kayo ng mga vlog? Di ba, meron ako napapanood na isang vlogger, Pilipina siya, siya ay nasa India. Sobrang pagrespeto nila dun sa baka. Pati talagang pinapakain nila ng sobrang maayos, talagang nire-respeto nila kasi ganoon kataas yung pagtingin nila dun sa baka. Kaya nga po, at marami pang mga bansa, kung kung kayo ay nakapunta sa ibang bansa or napapanood ninyo, maraming mga tao na iba ang kanilang Diyos. Pero nga po, tunay na bilang mga nakatanggap ng katotohanan, bilang mga nakaranas ng salita ng Diyos, bilang mga tunay na naunawaan ng salita ng Diyos, we know who is the one who answer our prayer. And nakikilala natin kung sino nga po ba ang ating tunay na Diyos. Amen? Naawa ko, tunay nga po kahabag-habag yung mga tao na hindi pa nila nakikilala kung sino nga ba ang kanilang totoong Diyos. Pero tayo na God revealed, ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak, sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Nakilala natin siya na tunay siya yung Diyos, na siya lamang, only one, that we can depend on, na tunay tayo makakapanalangin. Amen. Kaya nga, sabi niya dito, prayer is the opportunity that God gave us to draw near to Him. Ito yung pagkakataon natin na makalapit sa Kanya. Bakit? Na nauunawaan natin, and we are in the flesh. Diba? Tayo ay nasa laman. Ilang kilo ba? Gaano ba kabigat ni Sister Cherry Joy? 40 kilos? 40 kilos? 50? 30? Ako, hindi. Ayun nga, yung kilo, di ba? 50 kilos, 60 kilos, 70 kilos, itong katawan mo na sobrang hirap mong mapaglabanan. Kasi nga, bakit? Kasi nga, yung physical natin ay kahinaan. Unang-una, tinatamad ka. Di ba? Talagang dumarating ka sa puntos na napakabigat, di ba? Napakahirap magtrabaho. At sa spiritual din na kalagayan, itong 60 kilos, itong 50 kilos na katawan mo, kalaban mo sa buhay, nanampalataya. Kasi nga, taliwas yung ninanais ng iyong kaluluwa at ninanais ng iyong physical. Naunawaan po ba natin yun? Klaro po ba yun? Na magkalaban yung katawan mo, yung physical mong kalagayan at ang iyong spiritual na kalagayan. Kaya brother, huwag ka nang magtaka kung minsan na tinatamad ka talagang manalangin. Kasi nga nauunawaan natin, this is our enemy. Hindi mo naman kaaway yung kaibigan mo. Hindi mo naman kaaway sa spiritual yung mga magulang mo, ay yung asawa mo. Ang kalaban mo talaga, number one, na kaaway mo sa iyong buhay spiritual, yung sarili mo. Na sarili mo na kailangan mong mapagtagumpayan. Kaya nga po, binigyan tayo ng Diyos ng oportunidad, opportunity, way out. Paano tayo makapagtatagumpay sa ating buhay pananampalataya? It is by prayer. Diba nga, ito yung binigay sa atin ng Diyos. Bakit nga ba? Ininais ng Diyos na tayo ay lumapit sa Kanya sa pananalangin kasi nauunawaan ng Diyos that our physical is very weak.
Di ba, mahina ang ating mga physical na kalagayan. Kaya nga po, tunay, ninanais ng Diyos na tayo lumapit sa Kanya sa pananalangin so that we can overcome our spiritual. Kaya makapagtatagumpay tayo sa ating mga spiritual na kalagayan. Ano nga ba yung motto? Di ba, sa ating iglesia, pag sinabi mong prayer is power. Sabihin nga natin, prayer is power. Prayer is power. Pag sinabi kong prayer, sabihin niyo power. Okay, prayer? Power. Power? Prayer. Amen. So tatandaan natin, when you pray, it is your power as a child of God to overcome lahat ng gawa ng kaaway. Kaya nga po, napapansin niyo sa ating iglesia, yung mga mahihina, di ba nga sila pa talaga yung mas laging inaatake. Why they are weak? Bakit nga ba? Bakit sila mahina? Because they don't pray. Kaya di ba pag pinipreach ito, lagi nasasaktan ka. Oh, don't prayer, penalty, reward, di ba? Nasasaktan ka pag don't prayer kasi nga, alam mo sa sarili mo, hindi ka nakakapanalangin eh. Kaya nga, di ba, kapag alam mo naman sa sarili mo kapag spiritual ka. Alam mo, malalaman mo sa sarili mo, if minamahal mo yung kaluluwa, nauunawaan mo sa sarili mo na mahina ang spiritual na kalagayan mo. Kasi nga, bakit? Kapag sa araw na ito, hindi ka nakapanalangin, experience, di ba? We experience very well na kapag hindi ka nakapanalangin ngayong araw, ang gulo-gulo ng sitwasyon, hindi ka rin makapagdesisyon ng maayos. Tapos, ang daming atake. But when you pray, di ba, napakakalmado lang ngayong araw. Diba? Tapos magkaroon mo ng emergency, kalmado lang, you pray, diba? Pero pag di ka na nakapanalangin, ang hirap, ang gulo-gulo. Meron na nawalang papel, ang dami na naging problema, ang dami ng mga agastusin, may mga sumunod na mga sitwasyon, problema, ang hirap. Kaya nga po, laging sinasabi ng ating iglesia, kapag nanalangin ka, it is your power. It is your power to overcome lahat ng sitwasyon mo, especially sa'yo, spiritual na kalagayan. Ano nga po ba yung sabi? Basahin natin sa Hebrew chapter 1 verse 14. Paano nga ba tayo tinutulungan ng Diyos? Sa Hebreo, Kabanata 1, talata 14. Hebreo. Ano po sinasabi niya dito? Paano ba tayo tutulungan ng Diyos? Nandun na po ba tayo? Amen. Sabi niya, sabay-sabay nating basahin. Ano ang mga anghel kung ganoon? Sila yung mga spiritong naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan. What is power? Why prayer is power? Because God will send you angels, and angels is your spiritual power. Diba? Napag-aralan natin sa foundation of faith that power means angels. Na kapag nanalangin ka, God will give you more angels. Amen? Klaro naman, sabi niya dito sa Hebrew chapter 1 verse 14, what is the purpose of angel? Angel is the one that sinusugo ng Diyos sa mga believer. Sa mga believer. God is sending good angels sa mga taong mananampalataya na tunay na nagtataglay ng kaligtasan. So when you pray, God will send you power. Paano ka nagkakaroon ng power? Sa pananalangin, nagpapadala ang Diyos sa maraming mabubuting anghel na tutulong sa iyo. Kaya kapag hindi ka nanalangin ngayong araw, wala kang angel. Di ba? Walang tutulong sa iyo. Amen po ba? Amen. Kaya nga po, kahit nahihirapan yung mga lagi pa lang kasi yung tawag sa department namin, juniors club na, sa junior ministry, na kahit nahihirapan yung mga junior department namin, talagang sinasabihan ko talaga silang manalangin. Kasi nga, kahit nasa murang edad pa lamang sila, natinitrain na namin sila how to pray. Kasi ang hirap naman manalangin kapag magsisimula ka palang mag-pray, kapag 30 ka na, 40, di ba? Ang hirap. Kaya habang mga 13 pa lang sila, sinabihan ko nga si Badu sabi ko, Badu, nag-usap kami kahapon, magta-transfer ka na sa juniors ministry. So, welcome to the Dawn Prayers group, sabi ko sa kanya, di ba? Sabi ko sa kanya, sa murang edad pa lang, tinitrain na namin ang bawat miyembro ng ating iglesia to pray. Kasi alam natin, the devil is here. Hindi pa siya executed. Ang diablo pa lamang ay nandito, umaaligid, hinahanapan, yung gusto niyang may malalapa. Diba? Kaya nga po,
Kaya nga, binigyan tayo ng way out ng Diyos to overcome. It is by prayer. Kaya nga po, ano po yung prayer? Prayer is power. Paano ka nagtataglay ng kapangyarihan? Through angels. Amen po ba? Ano na nga po yung kapangyarihan? When you pray, God will send you more power. What is that power? God will send you more angels. Kaya nga ngayong araw, you must pray para bigyan ka ng Diyos ng maraming anghel na tutulong sa iyo. Kaya nga po, ano ba yung sinasabi ka? Kapag nananalangin tayo, ano sinasabi sa James chapter 5 verse 16? Basahin natin. Sa James chapter 5 verse 16. Sa Santiago, Kabanata 5, talata 16. Anong sabi niya dito? Sabi niya dito, nandun na po ba tayo lahat? Sabi niya dito, sabay-sabay natin basahin. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid at inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. So when you pray, that's powerful. Diba sabi niya dito, the prayer of a righteous man is powerful and effective. Diba nga? Kaya nga, kapag nananalangin, diba, kapag dalawa o tatlo na nagkakatipod, nandun ako. Ilan tayo ngayon? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Almost 20 tayo ngayon. And how about yung mga naka-join online? So 2 or 3, God promised He is there. So that our prayer is effective. How much more? We are 30 na sama-samang nananalangin. Di ba yung nangyari kay Pedro? Di ba nga nakakulong ba si Pedro that time? Paano ba nakaalis si Pedro doon sa kulungan? It is by the prayer of the church, di ba? Sa pamamagitan ng panalangin ng iglesia. Kaya nga siya ay nakaalabas sa kulungan. Same thing with us, di ba nga? Kapag ipinapanalangin natin yung mga prayer concern ng ating iglesia, 2 or 3, God is there. How much more? 30 na nandito tayo ngayon. 20 na nandito tayo ngayon. Nandito ang Diyos kasama natin. Amen po ba? Amen. Kaya nga po, naunawaan natin ang panalangin, kagaya na sinabi ko last Friday prayer meeting, it is our right. Diba nga? Sabihin ka natin, prayer is our right. Karapatan mo yun. Kaya lang ang problema, tinatanggalan ka ng diablo ng karapatan. tinatanggalan ka ng diablo ng karapatan na manalangin sa Diyos. Di ba nga? Ninanais niya na mawalan ka ng karapatan para hindi ka makapagtagumpay sa iyong spiritual na kalagayan. Pero nauunawaan natin, prayer is our right as child of God. Tandaan mo yun, kapatid. Karapatan mo na manalangin sa Diyos. Sino ba namang nagtanggal ng karapatan sa isang tatay, sa isang anak, di ba? Yung relasyon natin na tunay na lumapit sa Kanya. Kaya nga po, anong sabi? Balik po tayo sa ating main text. Sabi niya dito, sa Pilipos, Kabanata 4, talata 4, ano pong sabi niya dito? Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Masaya ba kayo ngayon? Amen? Si Brother Robert masaya yan kasi maraming nabinding yan. Maraming nabinding yan. Masaya ba kayo ngayon? Are you really joyful? Masaya ba talaga kayo ngayon? Amen. Sige, tatanungin ko, masaya pa rin ba kayo kapag wala na kayong pera? Wala na nag-amen. Di ba nga? Masaya ka? Oo, totoo naman kasi. Physically, if you have money, you're happy. Di ba? You are joyful. Parang yung nanalo ka ng jackpot. Di ba? If you have money, masaya ka. Pero pag wala ka ng pera, dun mo makikita kung talagang masaya ka o hindi. Na kahit wala kang pera, magsisimba ka pa ba o hindi, mananambahan ka pa ba sa Diyos o hindi. Doon matitest yung pananampalataya mo. Pero wala ka mang pera, meron kang pera, na may sakit ka man, meron kang sakit, mahirap man yung kalagayan mo, marami ka mang pinagdadaanan, ano yung laging sinasadya sa atin ng Diyos, kailangan mong magalak pa rin. Bakit? Paano ka magagalak? Dahil yun yung pangako ng Diyos, be joyful. Kasi nga hindi ka naman bibigyan ng Diyos ng mga pagsubok, paghihirap na hindi mo kayang pagtatagumpayan. Amen po ba? Amen. Kasi nga po, God is preparing you na talagang na makipagtrabaho sa Kanya. Kaya nga po, marami tayong mga pagdadaanan bilang mga
pananampalataya bilang mga Kristiyano. Di ba nga, kunyari na-overcome mo na to, itong mountain na to, may mas malaki pang bundok na kailangan mong lagpasan. Di ba na kailangan mong akyatin? Di ba akala mo, ay okay na, kaya ko na, malakas na ako as Christian. Meron pang malaki pa, malaki na bagyong mga bundok na kailangan mong lagpasan sa iyong buhay pananampalataya. Di ba nga, kagaya ng inawit natin dati, pure gold. Di ba nga, purong ginto. Di ba, nasasala yung buhay spiritual natin, nasasala yung pananampalataya natin, dinadalisa yung ating mga pananampalataya. Kaya nga lagi sinasabi ng Diyos, magalak ka. Kaya pag nakita mo na yung kaibigan mo, yung ka-churchmate mo na nakasimangot na siya, be joyful! Sabihin mo nga, be joyful! Diba? Kung nag-uusap kayo shepherd man, huwag ka ganyan. Diba? Like, kung talagang nag-uusap talaga kami, sila, pag may nakita kayo na kasimangot na church member, sabi mo, be joyful. Kasi nga naman, mapagtatagumpayan mo yan. Kasi nais ng Diablo na kunin ba sa'yo yung masaya ka, gusto niya nakaganon ka na lang. Sino ba namang church member na, may alam ba kayo church member na nakaganto na lang lagi? Nakasimangot na lang siya? Diba? Yun yung gusto kasi ng Diablo, hindi ka na nakakangiti. Diba? Hindi ka na talaga masaya. Yun yung kinukuha sa'yo ng Diablo. Pero ang sa atin ng Diyos, lagi niyang sinasabi, be joyful. Kasi nga, you will overcome. You have the name Jesus. Amen po ba? Amen. Kaya nga sabi niya pa dito, ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob, malapit nang dumating ang Panginoon. Ipadama mo sa lahat ang iyong kabutihang loob. Tunay nga, napakahalaga, we must evangelize. Kaya nga napakahalaga sa atin bilang mga mananampalataya. Yun nga po, yung aking patotoo kahapon, na di ba nga meron kaming Thursday house visitation sa bahay ni Sister Teacher Hart. Di ba nga po, ayun, talagang ang hirap pag-book kasi nga maulan kahapon. Nung nag-book na ako, tinanong ako ng joyride, sabi niya, Ma'am, saan ka po pupunta? Ay, pupunta po kami, may meeting po kami. Ba't ang layo? Saan ka pupunta? Pupunta po ako sa Cainta. Sa church po namin, talaga ma'am. Tapos maririnig mo sa mga sinasabi niya, talagang worker siya ng church. Kasi alam niya yung cell group Bible study, at tinanong ko kung ilang taon na siya, 25 years old na daw siya. Sabi niya, ma'am, sister, 5 years na po akong wala sa church. Sabi niya, bakit? Sabi ko, kasi nga daw, kailangan niya magtrabaho para sa magulang niya, tapos naging busy na siya. Sabi ko, tapos yun nga, sabi niya, ang hirap pag backslider. Oh, mahirap talaga pag nag-backslide. Ang hirap. Kaya sabi ko sa kanya, remember, bakit hinayaan ng Diyos na makapag-usap tayo? Because God, inaalala ng Diyos yung worker siya ng church dati. Tandaan niyo ha, worker ito ng church. Worker siya ng church 5 years ago. Sabi ko, inaalala ng Diyos yung pakikipagtrabaho mo nung 5 years ago. God remembered kung paano ka nakipagtrabaho. Sabi ko sa kanya, hindi pa huli ang lahat. Hindi pwedeng maging Diyos ka ng pamilya mo. Dahil lang sa pamilya mo, hindi ka na magsisimba. Hindi pwedeng ikaw yung maging Diyos ng pamilya mo. Dapat ang Diyos yung maging sentro ng pamilya mo. Kaya nga pinapaalalahanan ko sa kanya na talagang manumbalik siya sa iglesia. Kailangan, hindi pa huli ang lahat. Kaya nga, bilang mga mananampalataya, we must evangelize. Diba nga, kailangan nating panumbalikin yung mga kapatid natin na panghihinaan. Bakit? Jesus is coming soon. Di ba nga pinaproclaim nila 2,000 years ago that Jesus is coming soon. Di ba 2,000 years ago, Jesus came at promised niya, He will come back. Babalik siya ulit. How much more right now? Di ba mas malapit na yung muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesus? Kaya nga kapag binigyan ka ng oportunidad na mag-evangelize, do it! Gawin mo, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa, huwag kang mahiya, makapal yung mukha. Kapalan mo ng mukha mo. Kapag dumating, dapat nakita mo na, ay, kailangan ko na siyang evangelize. Kurin mo na yung pagkakataon kasi hindi mo naman siya mamimit next time eh. Kasi kaya nga, dapat you must do it, evangelize. Ipahayag mo ang salita ng Diyos. Bakit kailangan natin gawin yung mga bagay na yun? Because Jesus is coming soon. Malapit nang dumating ang ating Panginoon Jesus. Amen po ba?
Amen. Kaya kung hindi nag-atubili si Brother Robert na evangelize si Brother Jimuel, edi wala tayong Brother Jimuel ngayon, di ba? Wala tayong Sister Daniela Gabuya ngayon, di ba? Kaya nga hindi nagpatumpik pa si Brother Robert. Sabi niya, alika na Brother Jimuel, magsimba na tayo, di ba? Magsimba na tayo, ganun din. Yung mga kapatid natin dati na evangelize natin, kung hindi natin sila na-reach out, kung hindi natin sila na-evangelize, wala sila ngayon dito. Kaya nga po, kapag binigyan kayo ng oportunidad na mag-ebanghelyo, grab the opportunity and evangelize. Amen? Amen. Kaya nga po, sabi niya rin dito sa verse 6, sabi niya, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. Kaya nga po, mahirap manalangin kapag wala ka ng kagalakan. Kaya lagi sinasabi sa atin ng Diyos, kailangan magalak. Paano ka ba magagalak? Remember, alalahanin mo yung kabutihan ng Diyos sa iyo. Di ba, minsan dumarating tayo sa sitwasyon, ayoko na magsimba, ganito naman yung church member. Tinignan mo na yung kahinaan ng church member. O kaya ayoko na magsimba, kasi nga marami kang rason. Pero ano nga, kapag napanghihinaan ka na, o kaya nahihirapan ka ng manalangin, ano nga ba yung lagi mong iisipin? Alalahanin mo yung kabutihan ng Diyos. Alalahanin mo kung paano ka pinagaling ng Diyos. Alalahanin mo kung paano ka pinagpala ng Diyos na sa ngayon, wala ka sa kalagayan mo ngayon kung wala ang Diyos sa buhay mo. Kaya nga kapag inaalala mo yung mga patotoo mo dati, maiiyak ka na lang. Diba po ba? Kaya at mananalangin ka. Kasi nga ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay gumagawa sa aking buhay. Kaya kapag napanghihinaan tayo, talagang alalahanin natin kung paano yung pasasalamat natin sa ating Diyos. Kaya kapag naalala mo yung mga patotoo mo, kung gaano kalaki yung pasasalamat mo sa Diyos, hindi ka talaga mag-aatubili na talagang manumbalik sa Diyos, na manalangin sa Diyos, kasi nga ganun kabuti ang ating Diyos. Amen po ba? Amen? Kaya kapag napanghihinaan tayo, kaya wala na tayong kagalakan, alalahanin natin yung mga patotoo natin, yung mga kailangan nating pasalamatan sa ating Diyos. Na kung wala ang Diyos, wala kang magandang trabaho. Na kung wala ang Diyos, hindi ka nakapagtapos. Ako nga, sa aking buhay, kung wala ang Diyos, wala na siguro sa company namin. Kung wala ang Diyos, hindi siguro ako nakapagtapos. Diba? Siguro. Kasi nga, diba, sa probinsya, kapag, buti nga, sa province kasi, kapag nandun ka mag-high school, doon ka na mag-aasawa ka na agad. Sa amin, ganun sa amin. Kaya dito, pinapasalamatan ko ang Diyos kasi nga dinala niya ako sa iglesia nito na talagang nakilala ko siya. Na hanggang ngayon, dumating man ako sa mga sitwasyon, pinapatatag ako ng Diyos kasi nga tinulungan ako ng Diyos. Marami akong mga patotoo. Kayo rin, amin po ba? Marami pa kayong mga patotoo? Amen. Kaya nga alalahanin natin yung mga pasasalamat natin. At kapag inaalala mo yung mga pasasalamat mo sa Diyos, talagang malaya kang makakapanalangin sa Diyos. At kapag nakita ng Diyos, yung puso mo na nagpapasalamat sa Kanya, bakit ba hindi ka pa sasagutin ng Diyos? Bakit nga hindi ka pa pagpapalain ng Diyos? Bakit nga ba hindi ka tutulungan ng Diyos sa mga sitwasyon o kalagayan mo ngayon? Kaya nga po sabi niya dito, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kagaya sinabi ko, we are already united with Jesus. Tayo na yung mga totoong nakipag-isa sa ating Panginoon Jesus. Kaya nga po, paano tayo tunay na mapanghahawakan natin ang ating buhay pananampalataya? Paano ba tayo tunay na makapagtatagumpay sa ating spiritual na kalagayan? Alalahanin mo, kailangan nating manalangin ng may pasasalamat sa Diyos. Alalahanin natin yung ating mga patotoo. Alalahanin natin yung mga dapat nating pasalamatan sa ating Diyos at tutulungan tayo ng Diyos kapag nakita niya sa atin na meron tayong puso na tunay na nagpapasalamat sa Kanya. Amen po ba? And in what name? Sa anong pangalan tayo mananalangin? Sabi niya dito sa John chapter 14 verse 13 to 14, wala nang ibang pangalan sa mundong ito na kailangan mong manalangin. Only in the name Jesus, God answers our prayer. Amen? Amen. Kaya nga po, kagaya po, ang putos ko lang dito,
napakahirap manalangin kapag wala ka ng kagalakan, pero alalahanin mo yung pasasalamat mo sa Diyos, nakatunay tayo makapagtatagumpay sa ating buhay pananalangin. Kaya nga po tayo po lahat ay manalangin. Let's remember, alalahanin natin yung ating mga patotoo, mga pasasalamat sa Diyos at taglayin po natin yung kagalakan na nagmumula sa ating Diyos. Let's use our right as child of God to pray right now. Amen po ba? Are you a child of God? Anak ba kayo ng Diyos? So you have the right na talagang manalangin. Kaya tayo po lahat ay manalangin. Huwag kang mahiya na talaga lumapit sa Diyos. Pasalamatan mo ang Diyos. Alalahanin mo yung mga pinapasalamat mo sa Diyos. Alalahanin po natin ang ating mga ninanais na ilapit sa Diyos. Pasalamatan natin ang ating Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Let's shout the name Jesus one time. Jesus! Aming Diyos, sa nakilas sa lahat, minsan pamang, para God, patuloy ka namin pinapasalamatan. Para God, salamat aming Diyos sa tunay Ama. Para God, pinagtatagumpay mo kami. Para God, ngayong gabi na tunay na manalangin sa iyo, Ama. Para God, binigyan mo kami, Ama, ng karapatan na tunay na manalangin sa iyo, Ama. Dahil kami, para God, ang mga pinaging anak mo. Para God, patawarin mo kami, aming Diyos, sa dumadating kami sa mga aming sitwasyon na tunay. Nawawala na kami ng kagalakan sa pananalangin. Patawarin mo kami, Ama. Kung nakakitaan mo kami, Ama, na pagiging ungrateful sa iyong harapan. Patawarin mo kami, aming Diyos. Para God, patawarin mo kami. Para God, kung tunay kami na panghihinan sa pananalangin, Ama. Para God, sa aming buhay pananampalataya, Ama. Para God, tunay tulungan mo. Para God, ang mga kapatid ko na narito, Ama. Hayaan mo kami, aming Diyos, sa tunay na makapagtagumpay. Para God, na manalangin sa iyo na may kagalakan, Ama. Panalangin na may pasasalamat sa iyo, Ama. Para God, patuloy namin aalalahanin ang aming mga patotoo. Aalalahanin namin kung paano ka gumawa para God sa aming buhay, Ama. Para tulungan mo, para God, ang aming mga kaluluwa, Ama. In the name of Jesus, in the name of Jesus, para God, help our soul, Jesus. In the name of Jesus, Jesus. Alalahanin mo, para God, ang aming buhay, Ama. Para God, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, Jesus. Para God, help us, para God, in Jesus' name.